Senator Risa Ontiveros. Sen Risa, magandang umaga po at salamat sa inyong pagpapaunlak po sa atin. Si Ricky, live na po tayo sa DZXL, ma'am. Salamat din, Prof. Ricky. Good morning po at sa ating mga tagapakinig. Kahit grabe, hindi tumitigil ang ulan. Tama at po. baha. Kaya nga Ingat po. kayong lahat, ha, Prof. Ricky. Opo, sana nga, Sen, sabi ko sana hindi naman lumubog ang Manila. 3 linggo na ito. Opo. Tuloy-tuloy, opo. Yes. Naku, tumiming, Sen Risa, dahil ang original na pakay ko nga po sa inyo, itong Enhanced Anti-Hospital Detention Bill. Pero unahin lang natin itong school shooting kasi inintrohan ko na po ito kanina na kayo doon sa inyong committee ay nagsagawa na po ng pagdinig. Una, ano po ang inyong plano rito? Magsasagawa ulit kayo, no, ng pagdinig? Bali, ongoing, continuing hearing po yan, Prof. Ricky. Opo. So, pagkatapos nitong, Diyos ko, trahedya na naman, sinabi ko nga na yung nakaschedule naming pagdinig ng Senate Committee on Women bukas, ay tatalakayin din po namin ito. Continuing concern kasi yan, yung sinimulan naming pag-aralan na nihilistic violent extremism o NVE, no? Na nagtatarget ng sa ating mga kabataan para udyukin sila, either saktan ng sarili nila o kaya gumawa ng karahasan sa kapwa nila bata. That's right. So, itong pagkatapos ng trahedya sa Zamboanga, well, unang-una talaga lupos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, no? Sa mga estudyante doon, mga guro, pati mga magulang na ngayon kailangan harapin ito ring takot at trauma. Tama po. Sa nangyari. Of course, Prof. Ricky, sa ngayon hindi pa natin masasabi kung may koneksyon itong terribleng nangyari sa kanila diyan sa NVE o nihilistic violent extremism. O kaya sa iba pang online communities na yun na nga, sinimulan na naming suriin nung matapos nung Tacloban shooting. Opo. And salamat, narinig ko nga sinabi nyo na kayo mismo at ang buong KBP ay talagang in a way nagse-self-regulate paano talakayin itong balita sa publiko. Kasi sa totoo lang kung yung karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi dinidisplay, tapos ginagaya, kinokopya, nila-livestream pa, talagang mas malaki at mas malalim ang problema natin kailangang harapin bilang lipunan. At maraming salamat sa inyo sa proactively pagtulong na alamin natin ito sa pinaka-responsableng paraan na posible. Opo. Sen Risa, ano ba ang parang dahil continuing naman nga, nabanggit na po ninyo, but basically, ano bang nakonclude ninyo doon sa past investigations po ninyo regarding this, na sa inyo ko rin natutunan nga yung NVing yan, parang anong lumabas doon po sa inyong mga naging pagdinig? Well, Prof. Ricky, so far, no, doon sa earlier hearing, pagkatapos ng Tacloban shooting, may mga indikasyon po na yung naganap na pamamaril doon sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Okay. Na yung 764 ay isang transnational extremist network na nagpapakalat nga ng mga ideyang yan ng NVE. Ang modus po nila nung 764 ay naghahanap sila ng mga vulnerableng minors online at hinihikayat sila na gumawa ng mga kahindik-hindik na bagay talaga. Kaya ang naging panawagan namin nung na unang hearing na ipagpapatuloy namin bukas ay kapag yung mga platforms ay ginagamit para lapitan, utuin, takutin o pagsamantala ng mga bata, well, ayan na nga yung emergency alert natin. Opo. Ayun. So dapat talaga may obligasyon yung platforms at ang gobyerno na kumilos. At yun yung isusulong ko dito pagkatapos nitong trahedya ulit sa Zamboanga naman. Makakaasa kayo, Prof. Ricky at ang ating mga tagapakinig na gagawin natin ang lahat upang mapakilos nga ang gobyerno at maprotektahan yung ating mga anak. Kasi it cannot be the new normal. Yes. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Tama po. Kasi Sen, ang lumalabas din, in fairness naman dito sa naging pahayag ngayon ni Senador Robin Padilla tungkol sa social media, may kailangang linawin, medyo kailangan mas sociological dito, pero yung talagang exposure sa social media, klaro din naman po dun sa inyong hearing, at dito sa panibagong
shooting incident, talagang ginaya, Senrisa, yung sa laro. Nakita natin initially yung sa video. So far po ba, anong response dito ng mga tech companies in terms of gaming? Well, nagpapasalamat ako dun sa game developers at yung mga platforms. Opo. Nung nakaraang hearing, dumalo po sila. Mhm. And I hope dadalo ulit bukas sa Oo. susunod na pagdinig. Opo. Dahil nakakabahala talaga na yung mga safe spaces dapat, Mhm. yan, ng mga platforms natin, pati games, mga messaging apps, dapat manatiling safe spaces. Oo. At mapigilan natin yung mga malay na actors na yan na dun pumapasok. Pinagsasamantalahan yung mga espasyong iyon para dun pumasok, lapitan ang ating mga bata, tapos ilipat sila sa mga non-encrypted o sa mga encrypted platforms tulad ng Messenger. Sorry po, ayan na naman ang emergency alert. Talagang tuloy-tuloy. emergency na yun. Oo nga po eh. Tuloy-tuloy po. At dun sa ibang spaces, online spaces na hindi na natin ma-monitor bilang magulang, hindi mapasukan ng mga guro kahit ng gobyerno, doon ginugroom. So yun yung lumalabas sa nakaraang hearing tungkol sa Tacloban shooting. And itong pagpapagawa sa ating mga bata ng mga extreme violent activities ay isa sa mga tanong na itatanong din namin bukas Yan. sa pagdinig, kaugnay din ng Zamboanga shooting. Are you pushing of banning some games, Senrisa? We're actually not doing that yet. Ang CICC pa lang ang nakagawa noon Opo. kaugnay ng Gore Box pagkatapos ng Tacloban shooting. Yes. Nung nakaraang hearing, lumabas din yung isang organisasyon ng mga child psychologists ay nanawagan at the very least ng dagdag na parental supervision sa mga bata, if I'm not mistaken, 15 years old and below, kapag sila ay active sa social media. So patuloy po sigurong malamang patuloy na lalabas yung issue yan. Right. Bukas. Pero hindi natin pinangungunahan yung ongoing investigation dyan sa Zamboanga school shooting. Yes. Mag-aabang po kami dyan. Sino ang mga imbitado po? Sino po mga imbitado bukas? So, yung katulad ng mga naimbitahan noon, mga government agencies, mga civil society, including yung mga advocates para sa child safety, sa academe, of course sa private sector, yun na nga pong mga platforms natin, kasama ang Meta, etc. at saka yung mga game developers. Alright. And sinusubukan din namin imbitahin kung kaya, yung mga local officials ng Zamboanga, PNP at DepEd doon at kung kakayanin pati yung Ateneo de Zamboanga. Alright. So, Sen, sasamantalahin ko itong pagkakataon na kasi nga tayo ibibihira magkakwentuhan. Dito naman po sa anti-hospital detention, this is a welcome na inyo. Kayo ang author nito, kayo ang sponsor po nito. Ano po yung defining nito, addition? Kumbaga, doon po sa 2007 yung batas na ito, di po ba? Na inyong... Opo. So, sinusubukan naming i-enhance talaga at dahil dyan, approved on third and final reading na sa Senado, well, malapit nang matuldukan yung tinatawag na palit-ulo scheme na nirereklamo ng ating mga kababayan dahil nga pasado na po itong panukalang batas. So, simple lang po ang layunin ng bill na ito. Ang mga ospital ay pagamutan, hindi bilangguan. So, ilan sa mga dagdag dito ay mas mahigpit na parusa kapag nilabag ang karapatan ng pasyente sa ganitong paraan. Mas may pangil na yung Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Kasi una, pinapanagot nito pati ang management ng healthcare facility. Kung mapatunayan sila na nag-utos na i-hold ang mga pasyente dahil lang hindi makapagbayad ng buo. And then, ganun din kapag na-establish na dahil sa hospital policy or management instruction na yan, kaya hindi nakalabas ang pasyente kahit pa medically fit na naman or hindi ni-release ang medical records or kahit ang labi ng namatay, pwedeng pagmultahin ang mga director at mga officers ng 500,000 hanggang 1 million pesos o makulong ng
mula 4 hanggang 6 na taon or pwede ring pareho. Yun. Kasama din dito, Sen, kasi alam mo na experience ko, personal po ito, Sanrisa, ha? Ang Grabe. gustong ipalit, ang pinalit talaga ay motor. Motorsiklo. Ay, isa pa Tricycle. yun. Tricycle Ako, actually. Ricky. Opo. Ang lupit niyan, lalo na kung yan ang ginagamit ng Hanap pasyente buhay. or pamilya niya na pangunahing Yes. paghanap buhay. Yes. Kaya yan po ay naging amyenda sa bill na ito ni Senator Erwin at aking malugod na tinanggap. Pwede pong gamitin ang mga kagamitan kaugnay ng mga promissory note pero liban lang sa mga pangunahing ginagamit sa hanap buhay. Ayun. Whether yan ay motor or jeep na ginagamit sa pamamasada or sa pag-delivery, whether yan ay lupa o kalabaw sa pagsasaka, Oo. whether yan pa ay tools, Yes. diba? Kung mekaniko or karpintero, yan ay bawal na kunin ng ospital Ayun. kasama ng promissory note. Opo. And then, yung napaka-crucial na question dito sa panig naman po ng mga ospital. Kasi di ba yun ang contention po rito, paano namin babawiin, kumbaga mahiharapang maningil. And then, Opo, dito po opo. sa Enhanced Anti-Hospital Act ninyo, Detention Act ninyo, may mga dinagdag din kayo bukod sa mga promissory Sen, Yes. please. Opo. Opo. Well, una, Prof. Ricky, fake news po na hahayaan ng bill na ito na hindi na magbayad Oo. ang mga pasyente sa ospital. So yan po ay Hindi klarong tunay. reassurance. Opo. Kasi ang totoo dyan, bukod sa pinoprotektahan ng Enhanced Anti-Hospital Detention Act, ang mga pasyente, of course, sinisigurado rin naman ito na makakasingil pa nga rin ang mga ospital at hindi sila malulugi. Yes. Halimbawa, nabanggit nyo na, pwede pa rin gumamit ng promissory notes ang mga financially incapable patient. At pwedeng makuha yan gamit ang mortgage, wag lang sa gamit sa hanap buhay, no? Pero gamit ang mortgage, ang contract of guarantee, ang deed of assignment ng SSS o GSIS, loan o benefits, o guarantee letters pa rin mula sa PCSO, DSWD o DOH. Right. Idagdag ko na, Prof. Ricky, dahil pinag-uusapan na natin, hindi Opo. rin po totoo na basta-basta na lang hahayaan ng mga ospital na ibawas sa binabayaran nilang tax ang lahat ng unpaid hospital bills. O walang probisyon sa bill na ito na nagsasabing sasagutin ng gobyerno ang lahat ng di mababayarang hospital bills. Dadaan pa rin yan. Pagkuha ng mga ospital ng tax write-off sa tamang proseso at sa implementing guidelines ng mga kinaukulang ahensya. Oo. Kumbaga sa madaling sabi, Sen, medyo magtatagal-tagal lang ang paniningil pero mababayaran ng mga ospital. Mababayaran pa rin. Oo. Kasi pagkatapos ng kayang kung anuman mabayaran ng pasyente or pamilya niya, yung mga makukuhang medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ayon sa Opo. rules ng bawat isang ahensya, kung meron mang nalalabi pang balanse, Opo. makukolekta pa rin yan, whether babayaran dahan-dahan ng pasyente sa bisa ng promissory note niya or wag naman sana, pero may mga civil procedures na pwede pa rin gamitin ang mga ospital. Basta ang pangunahing layunin ng batas na ito ay makakamit natin na wala ng pasyente Yes. o pamilya niya ang parang maho-hostage dahil lang may balanse pa sa bill. That's right. Yung counterpart po nito sa Kamara ay okay na rin? Yeah. Well, nasa komite pa po. Oh. Pero nakikipag-ugnayan kami sa Committee on Health doon sa Opo. House of Reps para sana mag-advance na rin po ito and magkita-kita na po kami sa BICAM Ayun. at magiging batas na po ito. Abangan namin yan. Sen, final Yes po, na po. salamat. Very Yes, quickly, Prof. gusto ko lang malaman, ano naman ang inyong binabantay sa budget? Oo. Po. Well, hopefully, hoping ako na mag-sponsor ng budget ng Department of Health para yung isinusulong naming mga batas at mga iniimbestiga naming resolusyon sa Senate Committee on Health ay maikambal namin doon yung isusulong na budget para sa Department of Health para sa susunod na taon. At syempre, tuloy na tuloy ang pagbantay laban sa mga graft at korupsyon tulad ng pinakadramatikong ipinakita dun sa
ito na nga napapanahon, flood Flood control control. scam. Opo. Nung nakaraang mga taon. So tuloy ang pagreforma din sa budget process tulad ng sinimulan nung nakaraang taon sa ilalim ni dating Finance Chair at ngayon Senate President Sherwin Gatchalian at nagtaya din si bagong Finance Committee Chair Senator JV na itutuloy at lalo na pa naming palalalim. Opo, kasi Sen. Risa, yung isinusulong ninyo rin na transparency, inaabangan ho ng mga kababayan natin yan. Kasi ito, 107 billion na naman po yung nasa flood control. Correct. And of course, kita natin, Prof. Ricky, ngayon, kailangan naman talaga natin ng flood control Exactly. laban sa baha. Pero Opo. yung totoong flood control, hindi ghost flood control, Yes. hindi kalidad na flood control, hindi substandard na flood control. At yun na nga, yung tamang paggamit ng pera na galing sa buwis ng mamamayan para Yes. tayo ay ligtas Yes. pagdating sa ganitong panahon ng habagat at lalo na bagyo. Very well, Sen. Mag-aabang kami, Sen. Naku, salamat sa Opo, inyong salamat panahon. din kay Maulan Prof. man. Ricky. Opo, Opo, ay ingat kayo na abala kayo. namin. Salamat po. Thank you Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay ka, ma'am. kayo. Thank you po. Senator Risa Ontiveros.